Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, first card ni Sag is travel, pack and go. So, maaring hindi ito planado. Pwedeng hindi ito nakabook or hindi ito planado, no, na travel. Biglaan, yun ang napipick up ko dito for some of you. Maaring, pwedeng job related ito. Pwedeng meron ditong siguro biglaang seminar, trainings, mga ganyan na pwedeng ikaw, instead of someone else, ikaw ang pwedeng ipapadala ng kumpanya or ng opisina ninyo para sa training na to, pagtitipon na to, parang ganun, no? Pupuwede rin 'no, na related 'yan sa pamilya, related sa business, yung gano'n na biglaang may kailangan kang asikasuhin somewhere kaya, you really need to travel. So we have a sneaky person, a person with a questionable moral compass. So mag-iingat kayo sa mga conversations na gagawin ninyo, mga kahit mga casual conversations, pag-uusap ninyo with other people. Ingat kayo kasi there could be someone ano na hindi mapagkakatiwalaan, hindi po pwedeng makarinig ng kahit anuman na importanteng detalye or impormasyon from you kasi this could be someone no, na po pwedeng merong hidden agenda sa'yo, sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, yung gano'n. No? So, mag-iingat ka na lang sa mga pagkikipag-usap ninyo. Make sure na do not share important information, lalo-lalo na doon sa mga tao na, alam mo yun, nag-uosyoso lang or hindi naman talaga wala ka naman talagang dapat na wala kang obligasyon no, sa kanya na mag-explain, yung gano'n. And tsaka when you are having conversations, meetings with other people, make sure as well no, na talagang yung ano ninyo, yung pag-uusap ninyo is um, yung kayo lang talaga ang kayo lang yung nakakarinig, no? Make sure na secured ang place, walang kahit sino man na hindi naman kasama sa pag-uusap ang nandiyan dyan. Okay? So we have zoom in. The answer is there if you look closer. Ayan. So maaari no na hindi nyo lang nakikita masyado, yung hindi nyo lang nakikita masyado yung totoong sitwasyon ninyo. Maybe you are not paying attention to what is happening. Kaya, kumbaga, ang dami ninyong siguro, or may mga punto na hindi ninyo naiintindihan, hindi ninyo naiintindihan, um, hindi ninyo nakikita yung totoong at yung truth, kumbaga, ng situation because maybe distracted ka, no? Maaring yung ano mo, yung isip mo, yung attention mo here and there at hindi mo nakikita yung talagang heart of the situation, no? Kaya yung parang all over the place yung isip mo. So, pwedeng ganun. But if you are going to look closer to that situation, if you are going to observe or kung pagtutuunan mo ng pansin, i-analyze mo ang iyong sitwasyon, then maybe you will find the answers na kailangan mo or magkakaroon ka ng clarity of thought, magkakaroon ka ng mas malalim no, na understanding sa sitwasyon. So, we have healthy choices. Choose wisely. Since meron mga pagkain dito, may mga vegetables. So, feeling ko dito, ito yung mga klase ng pagkain or inumin na pinapasok mo sa inyong katawan. Maybe from here on, you need to make healthy choices. Tignan ninyong maigi na, pag-aralan ninyo kung ano yung mga pagkain na makakatulong sa'yo or mga pagkain or inumin that will be beneficial for your health, okay? Kasi baka, baka sa sobrang busy ninyo, maaaring hindi na kayo nakakapagluto ng lutong bahay and maybe puro fast food, ganyan, no?
At yeah, so most of the time naman sa fast food, 'di ba, very rich in um very rich in saturated fats, mga pagkain, mga ganyan, ano. So, yun, baka kailangan ninyo ngayon na muli, titignan ninyo masyado kung ano yung best, no, na ipasok ninyo sa inyong katawan, food or supplements or mga inumin. So, we have treasure, protect your energy and space kasi walang mas mahalaga, di ba? Um, above anything else, 'di ba, is yung talagang yung ano mo, ang pinakamahalaga is yung inyong peace, yung kapayapaan na nararamdaman ninyo, yung yung peace, yung harmony within yourself, yun ang pinakamahalaga. Kaya it's important for you to protect your energy and your space. No, wag ninyong hayaan na basagin ng iba yung inyong peace. Huwag ninyong hayaan na basagin ng iba yung tranquility, yung serenity na nararanasan ninyo. Okay? So protect your energy, protect your space by, pinaka-effective din, ano, isang bagay din na pinaka-epektibong gawin para maprotektahan yung inyong kapayapaan is, protect I mean, surround yourself with peace loving people. Surround yourself with people na supportive of you, mga mabait, alam mong walang masamang tinapay, yung mga ganun ba. Na makakasiguro ka na walang gulo dyan, walang drama. So, we have success. Ayan, Sagittarius. Gradual success with thoughtful actions. So, kung ano man ito, no, na pinagsisipagan ninyo, sisikapan ninyong makamit, um, malapit ka na, 'di ba? Malapit mo nang makuha 'to, malapit mo nang ma-achieve, malapit ka nang makarating doon sa pinnacle of your success and kudos to you kasi hindi mo ito minamadali, you know? Talagang yung pagsisikap mo na ginagawa dito is although unti-unti, hindi ito yung isang bagsakan lang, but you work so hard for this. Pinag-iisipan mong maigi, pinagpaplanuhan. Kaya this is going to be a very sweet victory para sa'yo when you get there. And malapit na, nag-aantay na sa'yo ang tagumpay. Reciprocity, give help and receive help. Ayan, so this is going to happen sa ngayon na yung parang nasa both ends kayo ng generosity energy na meron din kayong mga maitutulong sa iba, meron man kayong mga maibibigay sa iba kung ano din yung kailangan nila, you may be able to help them as well and kayo din, meron din kayong matatanggap na tulong kasi siguro there are also other parts of you na kailangan mo din ng tulong, no? Kailangan mo din ng suporta. And hindi ka rin ito hihindian ng mga taong ito. Meron din mga tao na tutulong din sa iyo. Meron tao din na mga susuporta din sa iyo at this time. So we have cleanse and clear space for positive energy at siguro nararamdaman ninyo na mayroong mga negativity around you, maaaring nararamdaman ninyo na siguro sa physical ninyong aspeto po puwedeng ramdam ninyo na may negative na nangyayari kasi puwedeng hindi kayo mapakali or hindi maganda ang inyong pakiramdam, parang, may physical discomfort, puwedeng gano'n or something is bothering you, sa isip mo, 'di ba? Puwedeng gano'n din ang ganap. Kaya you may cleanse, 'no? You may cleanse your body, cleanse yourself, siguro pupuwedeng iba-ibang klase 'no, ang puwede ninyong gawin. Pupuwedeng mag-meditation kayo, 'di ba, to clear out negativity sa inyong energy field. Chakra meditation can help. Pupuwede rin na kunyari sa pagligo ninyo, 'di ba, maglagay kayo ng salt. Kasi salt is very popular 'no it is known para mag-ward off ng negativity. So you can put salt sa panligo ninyo. Pupuwede rin na
mag-smudging kayo, magpapauso kayo ng insenso, myrrh, frankincense, palo santo, white sage, no? Iilan lang yan sa mga herbs na pwede mong gamitin sa pagpapausok, no, ng inyong katawan, para ma-cleanse ang inyong energy field and at the same time, yung paligid ninyo, yung environment ninyo. Pero pagdating sa smudging, ano, sa pagpapausok, you need to consider your physical conditions. Baka ang iba sa inyo allergic sa usok, allergic sa herbs, 'di ba? So hindi kayo pwedeng mag-smudging. And i-take into consideration as well yung mga kasamahan ninyo din sa bahay kasi baka may kasama kayo sa bahay na meron ding allergies or may mga respiratory problems, so hindi yun pwede, no? Kung may asthma, may COPD, yung gano'n, may ubo, may sipon, no? So, makakaano yun, makaka-aggravate yun ng, ng allergies, no? Or yun ng viral infection. Mas lalong sisipunin, makaklag, yung pwedeng maklag yung ilong so sa usok. So, we have detour, change course. So, mayroong detour na magaganap dito and maybe because there is a sudden opportunity na dadating na papasok sa buhay ninyo kaya po pwedeng kung ano man yung ginagawa na ninyo ngayon, ano na ngayon yung pinagfo-focusan ninyo, you may divert your attention to something else. Kasi po pwede, no, yung dadating na opportunity could be something na mas importante or it could be something na once in a blue moon lang kung mangyari, kung dumating, kaya mas ipa-prioritize mo ito. So, what else? We have gossip. Words spread fast, kaya mag-iingat kayo sa mga tao sa paligid ninyo kasi maaaring maraming mga marites sa paligid ninyo. Meron tayong sneaky person, so maaaring siya, no, yung nag-gather ng information from you at siya yung nag-spread out ng ng chismis, no? Siya yung gumagawa siguro ng chismis. Kaya ingat kayo sa mga taong ganyan. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.